nag-announce na si platform na sa September 30, ang mga seller required na magkaroon ng DTI Trustmark. Paano nga ba makakuha nitong DTI Trustmark and ano nga ba yung mga kailangan natin para makakuha nito? So tara, simulan natin. Yung application para makakuha ng DTI Trustmark ay online lang. Punta lang kayo sa trustmark.dti.gov.ph. Then once na nakapunta na kayo sa trustmark.dti.gov.ph, X nyo lang yan. Then I understand. Then punta po kayo dito sa registration for Trustmark. Then once na nakapunta na po kayo dito, mag-create lang po muna tayo ng account. So register lang po muna kayo dito. Click nyo tong register. Then lagay mo na yung information mo. Lagay mo yung first name, middle name, last name, suffix kung meron, mobile number, email, password, and confirm password. Then second, lagay mo yung authorized representative, like more on information mo yan kung ikaw yung magre-register, like government issued ID. Then i-attach mo yung ID mo dyan and kung kailan yung expiration. Then once na nakapag-register ka na, then click mo lang tong save. So once na click mo na yung save, ito yung lalabas, registration sa complete ka na. After mo pindutin yung save, may marireceive ka ng email sa Gmail na nilagay mo. So may kita mo yung email niya dito na for verification. Mo lang yung email na natanggap mo, then verify my email address, pindutin mo lang yan. Then yan, may marireceive ka na email verified ka na. Pwede mo nang i-login yung Trustmark natin. So ngayon, magla-login ulit tayo, babalik tayo sa DTI natin. So since okay na yung email natin dito sa Trustmark, ang next na gagawin natin is ilalagin na natin yung ni-register natin na account. So login mo lang yung email mo, and then lagay mo lang din yung password. Then pag okay na, click mo lang tong login. Yan. So since nag-register ka na, ito na yung lalabas sa'yo pagka login mo sa Trustmark mo. So may kita mo dito sa dashboard yung business application mo, yung status kung under evaluation pa ba, approve or return. Then may kita mo dito yung mga business name and registration number mo and other information na pinil up mo. Pero as a new or bago, kailangan natin mag-register sa Trustmark. So punta lang tayo dito sa new registration tab. Click mo lang yan new registration tab. Then basahin mo yung terms and condition. Then after nyan, once na nabasa mo na, click mo tong continue. Then once na kinlik mo yung continue, so sa business type, pisahan mo sa business type. So lagay mo yung business type mo kung sole ba, corporation, or cooperative. Then next is lagay mo yung registration number ng DTI mo, yung DTI certification mo. Then yung tax identification number ng COR mo or ng 2303 na pinil up mo sa BIR. Sa baba ng tax, need mong fill upan yung business name ng business mo. Then if may trade name ka, i-fill up mo lang dyan. Then start ka na dito sa business category, select category ka lang. So sa business category, nandito yung mga klase ng business na pwede mong ilagay. If sa tingin mo wala dyan sa option nila yung business mo, pwede mong pindutin tong others. Pag pinindot mo yung others, lagay mo na yung description ng business mo. Then after nyan, sa business online store URL naman tayo. Dito ilalagay mo lahat ng link ng business mo. Kung may Shopee, Lazada, TikTok ka, or website, or other business online, dito mo ilalagay yung URL or yung link ng business mo. I-fill up mo lang dito, then mag-add online store ka lang if applicable sa'yo. Add lang ng add para malagay mo na dyan. Then sa authorized representative, ito may kita mo yung information na niregister mo kanina. May kita mo yung name, mobile number, and then yung email, then yung government issue ID na nilagay mo. And ni-register mo and kung kailan mag-expire. Then after nyan, nasagutan mo na siya. Once na tapos ka na, click mo lang tong continue. Pagka-click ng continue, dito naman is lalabas na dito yung business address mo na kailangan mong fill upan. So lagay mo yung complete address ng business mo, lagay mo yung region, yung province, municipality, and barangay. Then after nyan, pagkatapos mo nyan, send mo lang tong continue. Pag sinend mo yung continue, ang next naman natin is documents. So dito naman sa documents, kailangan i-attach natin yung mga certificate or yung mga documents na kailangan natin para mag-open ng business like ng SEC, DTI, and CDA. So i-attach mo lang dito sa choose file. Then yung BIR 2303 mo, i-attach mo lang din.
Then yung galing sa DTI din, yung internal redress mechanism. So kailangan mo na siya i-attach dito. So bago mo siya i-attach, i-download mo muna yung template dito and fill upan mo siya. So ito nakalagay, to assist in establishing an internal redress mechanism, a guideline template is available for download. Then click mo lang yung download here. So pag click mo yung here, magda-download na yung documents dyan. Then, buksan natin yung documents. Yung lalabas. So, fill upan mo lang yan. Yung name of company, fill upan mo. Yung type of business, fill upan mo din. Yung name of business, fill upan mo din. Then, how to file a complaint. So, simple lang yan. So, kailangan mo lang fill upan yan. So, lagay mo yung URL or yung link ng social media page mo. Yung link ng online platform mo, like ng Lazada, Shopee, TikTok. Then, lagay mo lang din yung email address mo. Then, kung may messaging app ka, like WhatsApp and Viber, lagay mo lang dyan yung contact number nun. Then, after nyan, yung number 2, yan, all complaint will be acknowledged within. Fill upan mo kung ilan hours, an initial response mo yan. Then, yung sa investigation and resolution, ilagay mo rin kung ilan days. For example yan, example 7 calendar days. So, palitan mo rin yan, fill upan mo. Then, lagay mo rin dito yung resolution may include but are not limited to. So, ano yung mga yon, like product repair, product replacement, ganun, return and refund. Depende yan sa ilalagay mo dyan. Then, number 4, wala ka nang pipilapan dyan. Then, escalation if necessary, wala na din, and business name. Then, once na fill upan mo na yan, dito tayo sa page 3, i-save mo na. Then, once na save mo na, i-attach mo na ulit dito sa documents natin. Then next naman, may additional permits, optional lang naman. Pwede mo ilagay dito kung ano man yan. Then once na done ka na, na-upload mo na yung mga documents na kailangan niya at na-fill upan mo na, send mo lang tong continue. So once na na-continue mo na, mapupunta na tayo dito sa confirmation. So sa confirmation, i-double check mo lahat ng information na nilagay mo dito kung tama. Then once na tama na yan, click mo yung submit. Sa sinubmit mo yan, mag-undertake ka, then click mo yung I confirm. Then confirm mo lang, nagsasubmit na siya, then you have successful register confirmation sent to your email. So, hintayin natin yung approval. Okay, yan. So, status niyan is unpaid pa. So, punta tayo sa email. Yan. Then sa email, makikita nyo na na-receive na ng Trustmark yung application mo. So, after niya, na-register na natin, pupunta tayo dito sa business list tab. So, dito, makikita natin yung status ng Trustmark natin. And based sa status niya is unpaid pa yung payment niya and yung status natin sa Trustmark is under review. Kasi ganito yon. After mo masubmit lahat ng documents, i-evaluate muna ni DTI yung mga papers mo within 7 working days. After nyan, magsisend sila ng electronic statement of account, and good news, once na nakapag-send na sila ng electronic statement of account, pwede mo na agad bayaran online. Usually, minsan mabilis lang daw. May mga nakaka-receive na within a few days pa lang. Then after nun, pwede na tayo mag-payment ng 1,130. So once nakabayad ka na, automatic na darating na sa email mo yung QR code at yung Trustmark certificate. Reminder lang, valid siya for 1 year. After a year, need ulit natin mag-renew at magbayad. And take note lang ang deadline nito is September 30, 2025. Kailangan na natin siya i-comply dahil yun yung requirements ng platform and ng government natin.